Grabe to, nagkalaglaga na OMG, Boying, kumanta na Junior at Tambayari dito, Korte, kumilos na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Update Pinas News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Update Pinas News at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Heto, pag-uusapan natin itong si Senator Imee. Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Sir Don Mar TV. Syempre, huwag niyo kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. Dismayado po dito sa nangyari sa ICI. Kasi pinipredict ICI. natin noon Buhay pa ba yung ICI na yan? na itong ICI na ito wala talagang patutunguhan. Ngayon, nagsalita na si Senator Imee Marcos at binira na niya, binanatan na niya ang kapatid niya dyan sa Malacanang. Siyempre, pinagtanggol rin naman ni Auntie Claire Castro yan, di ba? Ano na yan asong tahol ng tahol yan si Auntie Claire Castro. So, this is, anong tawag dyan? Alam ng taong bayan at tama nga yung hinala ng taong bayan na ang ICI ay para lamang po, pambubudol. Ika nga, pambubudol yung ginagawa ng ICI. Kasi hanggang ngayon, tinapos na nila at walang resulta at walang mastermind, wala. So meaning to say useless yung ginawa ni Bongbong. Kasi yung ICI na yan, sa madaling salita, mema lang yan. Mema lang yan. Kumbaga syempre parang pampabango lang ng pangalan yan. Syempre sinasabi ng mga tao na didinig nila, parang imbestigahan na at kailangan imbestigahan na lahat ng sangkot dito sa ganito. Syempre nagsalita ka sa zona na kailangan managot ang dapat managot, mga kurakot dapat managot. So kunwari itatayo yung ICI na para yung sinabing gano'n na managot ang dapat managot ay talagang magkaroon ng parang basihan, parang investigasyon na pag-aanuhan ng investigasyon. Ayan yung ICI nga. So pinakita nila na iimbestigahan namin to, kailangan malutas to. 'Di ba? Pero ang masama doon is tinatag nila yung ICI na yan at alam naman natin na wala talagang nangyari. 'Di ba? Hanggang ngayon wala namang nangyari, wala namang nanagot. Tapos isa pa, mag-iimbestiga kayo. Nakatago. Hindi nyo pinapakita sa taong bayan kung ano yung investigasyon na lumalabas. Diba? Hindi nyo pinaparinig kung ano yung sasabihin ng mga taong nandiyan. Kasi sa totoo lang, yung mga iniimbestigahan dyan, may atraso yan sa taong bayan. So hindi lang kayo dapat ang makinig dyan. Hindi nyo kailangang i-private yan. Kailangan marinig ng buong taong bayan yan kung ano yung sasabihin o pag-uusapan dyan sa loob. Kung ano yung investigasyon dyan. Dahil yung mga yan, may atraso talaga sa taong bayan, hindi sa inyo. Diba? Pwede ba yun na magsasampa ka ng kaso, nasa korte kayo? Di ba, nasa korte kayo? Yung nagsampa ng kaso, yung nagreklamo, tapos yung suspect nando doon. Yung nagreklamo, wala, yung suspect nandun. Pwede bang Pwede bang, di ba? Pwede bang gumulong yung, nun, sa korte? Hindi, di ba? Tapos yung testigo, wala. Tapos yung suspect nandun. Yung tipong hindi nakikita. Tama ba yung sinasabi ko? Parang ang gulo. Parang gumulo lang natin. Ang gulo kong kausap ngayon. Mainit kasi. Marcos. So ngayon, gaano ito katotoo, na itong ombudsman ay naghahanda na raw ang opisina ng ombudsman na meron pong plunder case laban kay Martin Romualdez at Chis Escudero. Dalawa. Okay na sana yung kay kay Tambi, Talagang sinasama talaga si Chis, Hindi, kailangan may kasama.
Para sa akin kasi, no, dinadawit nila si Cheese dyan. Sa totoo lang talaga, sa tagal na naging taong gobyerno ni Cheese, sa tagal na naging senador ni Cheese, wala pa tayong nadidinig talaga na naging problema yan si Cheese. Diba? Wala tayong nadinig. Ni hindi na chismis si Cheese ng ganyan. Kung sino yung mga taong hindi na chismis sa ganyan, yun yung dinadawit nila. Oh, hindi ko naman sinasabing, oh, bakit si Tambi kasama na hindi mo inaano? Inaano mo. 'Di ba? Kasi naman, no, lahat naman ka ng ebidensya tumuro kay Tambi. Hindi ko naman sinasabing may kasalanan si Tambi, ha. Yung mga testigo, siya tinuturo. Tapos, si Saldi ko, siya tinuturo. Oh, yung 18 Maris, siya tinuturo. Oh, si Toby Chanko, siya yung tinuro. Oh, ano yung sinabi ni Toby Chanko? Yung tipong alam ni BBM na parang may ginagawang ganun sila. Parang ilang mansion pa ba ang gusto mong bilhin? Parang ganun ba yun? Oh. Siyempre, talagang maiisip mo talaga siya kasi lahat tumuturo sa kanya. Alam nga namang nagtitrip lang yung mga yun, nagsasalita, na tinadamay ka lang namin kasi gusto ka naming siraan. Kaya nga lagi ko tinatanong saang banda siya pwedeng siraan? Anong banda ba? Sa gilid ba? Sa kabilang gilid? Kaliwa, kanan, likod, harap? Di ba parang malabo kasing siraan ka kasi wala namang sisirain sa'yo. Hindi ko naman sinasabing matagal ka nang sira. Kumbaga wala ka naman sisirain, matagal ko. Hindi ko sinasabing ganun. Kung tatakbo siyang presidente, wala, hindi naman talaga siya mananalo. Dahil sa survey pa lang talaga, nakikita naman natin, napakababa, halos kulelat na kulelat yung niya, yung ratings niya sa survey. O baka naman sinasabi ng iba, paano survey lang naman yan? Baka mamaya pagdating ng tunay na eleksyon, biglang tumaas yan. Para sa akin, napakalabo. Napakalabo po noon. Kumbaga sa isang karera ng kabayo, no? Sa isang karera ng kabayo, napakabilis ng pacing, Mabilis ang pacing, nasa unahan yung mga kabayo, ang bibilis ng pacing, tumatakbo. Sa tingin nyo ba, hindi remating kabayo, makakatakbo yan? Okay lang sana kung hindi remating kabayo is talaga magsisimula sa mabagal, pabilis hanggang sa 400 meter, mabilis siya tumakbo. Kaso nga lang, kung talagang mabagal lang siya talaga, wala, makupad, hindi aabot yun. Diba? Kung sana ba nakapwesto siya sa pangalawa, pangatlo, yung pwede. Kahit medyo mabagal-bagal ang niya. Kaso nga lang, kung alam naman nating mabagal ang usad mo, nandudong ka pa sa likuran, hindi ka mananalo. Tapos ang bilis pa ng pacing sa harap, si BP Sara yung may hawak ng ng sprinter, siya yung nasa harapan. Kung sana ba, nasa may bandang likuran sila ni BP Sara, okay lang. Kaso kung likod na likod ka, walang mangyayari. Ganun yun. Kumbaga walang sisirain sa kanya kasi talagang kulelat talaga Talagang kulelat na kulelat Ano ang motibo ng mga yon para magsalita siya, para magsalita sa kanya na, sinisiraan ako ng mga yan Kasi palibasa, alam nila, tatakbo ata akong presidente. Wala naman sisirain kasi hindi ka naman number 2 sa survey, hindi ka naman number 3, hindi ka naman number 4, hindi ka naman number 5. Kung ano yung pinakahuli, ganun. Pero hindi ko sinasabing may kinalaman ka. Pero, di ba, ano yung motibo ng mga nagdadawit sa kanya para idamay siya doon? Di ba? Nagtitrip lang? Parang, damay natin to, trip-trip lang. Ako dito, no? Hati ang pananaw ko dito rin. Kasi, itong si Martin Romualdez, parang hindi ako naniniwala na siseryosohin ito ng ombudsman. Okay? At sisigurado ako dyan, parang si Cheese Escudero naman ang mapahamak rito. Oo, sa totoo lang talaga, si Cheese Escudero tsaka si Tambi, ang tunay na target dyan si Cheese. Kumbaga si Tambi para may masama. Kasi alam naman natin si Tambi madalas idawit tsaka hiniling ng mga tao. Imbestigahan niya si Tambi. Kailangan yan. Siyempre, pagbibigyan natin tong mga to. Diba? Parang ganun ang nangyayari. Pero si Cheese Escudero kailangan kasama dito. Kumbaga ang maiiwan dyan, si Cheese. Tapos absuelto na naman si Tambi. Parang ganyan ang mangyayari dyan. Hindi ko sinasabing may kasalanan si Tambi Baka sinasabi yun, parang pinapatunayan mo na may kasalanan. Hindi. Ganun lang yung nagiging senaryo. Diba? Kung sino pa yung tao na talagang walang chismis masyado, siya pa talaga yung makukulong. Siya pa yung Kung sino yung maraming chismis, siya yung laya. Diba parang napaka-unfair naman ng datingan?
Oh, mamaya ipapakita ko rin yung balita na yan, ha. At in-interview na nga itong si Congressman Irisi patungkol dito, okay? Dito sa mga unprogrammed funds na ito, okay? So Supreme Court po ang sinimula na ang oral arguments diyan, okay? So bago ang lahat, guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para, guys, kakalat ito sa taong bayan, at sa mga first time na nanood dito ay makaparticipate sila, no? Like and share. Importante na mag-share tayo, like dito sa video na ito, para naman, guys, ay mabasa ko yung mga comment ninyo, okay? Ayan, Don Mar At TV, sa mga like first and time share. dito sa aking channel, ha, kung first time yung nanood dito at nagustuhan nyo ang ating talakayan, yung ating banatan, ay mag-subscribe na rin kayo, ha, para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Ang subscription po ay walang bayad yan, libre lang yan, okay? So paldo na kayo dito. Panawagan ni Senador Amy Marcos na isapubliko ang full report ng ICI kaugnay sa flood control scandal. Selective daw kasi kung pumuna ang presidential sister. Selective raw ang presidential sister. Bakit kayo? Hindi ba kayo selective? Selective rin din naman kayo, eh. Yung ginagawa nyo kay BP Sara, si BP Sara lang ang ininbestigahan nyo ng ininbestigahan sa sobrang daming korupsyon sa Pilipinas na mas malaki pa. Kumbaga sa kanila, bulgaran nga yung pagiging selective nila, eh. Kitang-kita, eh. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Na April Fools na nahudas pa, yan ang mga binitawang salita ni Presidential Sister and Senator Amy Marcos sa panawagan nitong ilabas ng Malacanang ang Full Accomplishment Report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito lang daw ang tanging paraan para makabangon ng administrasyon ng kanyang kapatid sa tinawag niyang dismal handling ng flood control scandal. Buwelta ng palasyo. Sino ba ang nanghudas? Ikaw. Ikaw ang nanghudas. Ano ba yung mga nanghudas? Alam nyo, sa totoo lang talaga, ito si Claire, si Auntie Claire, no, talagang lumalagpas na talaga siya sa pagiging spokesperson, eh. 'Di ba? Para ka ng para ka ng tagapagtanggol talaga diyan. Eh. Hindi naman siguro pagiging hudas 'yun. 'Di ba? Kumbaga siguro hindi lang nagkasundo yung utak nilang dalawa. Magkaiba yung prinsipyo nilang dalawa. Iba yung prinsipyo ni BBM, iba yung prinsipyo ni Senator Amy. No? Iba naman kasi yung hudas. 'Di ba? Yung hudas kasi, yung parang nangyari kay BP Sara, hinudas si BP Sara. Yun maaari. Yung kay BP Sara kasi sa totoo lang, no? Paano mo nasabing nanghudas si Senator Amy? May nangyari ba kay BBM? Wala. Kontrolado niyo pa rin naman ang ball game, eh. 'Di ba? Wala namang nangyari. Hindi naman nakulong si BBM. Hindi naman na-impeach si BBM. Hindi naman siya yung nahihirapan ngayon. Hindi naman siya yung kinukondina ngayon. O, di ba? Sino ba ang nahihirapan ngayon? Sino ang pinapahirapan? Si BP Sara. O, si BP Sara yung hinudas. Parang pinasakay lang. Tapos, biglang iniwan sa ere. Yun. Si BP Sara yun, yung hinudas. O sino ba yun ang hudas kay BP Sara? Yun yung pinakamalapit na term dun sa hudas, yung nangyari kay BP Sara. Pero kay Senator Amy, kung hinudas si BBM, parang napakalabo. Kasi para sa akin, kapatid si Senator Amy. Parang pag-aalala yun ng isang kapatid sa kapatid niya. Kaya magkakono kasi pinagsasabi nito. Alam nyo, no? Itong ICI na ito na ipinagmamayabang nila, sila rin ang napahiya dito, eh. Sino ba ang nanloko? Sana po, nanloko. kung ang isang tao ay talagang laban sa korupsyon, sana consistent sa pagbatikos dito at pagpuna, hindi lamang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Tanong ng palasyo, noong may O ghost yan na naman, Duterte na naman. Si Auntie Claire Castro, no? Instead na Matindi talaga to si sasagutin niya Castro, in a legal way itong mga paratang ni Senator Amy, siya rin makipagbardagulan rin, eh. Sa totoo lang kasi sinasabi niya, hindi lang sa administrasyon, Marcos, kailangan sa iba rin. Parang syempre kay PRRD. Kasi nga dito nagkaroon ng matinding issue. Kasi kung tutusin, kila Pinoy, hindi naman nagkaroon ng ganito katinding issue, yung garapalan. Dito lang talaga nagkaroon ng matinding issue, ho. Oh. Makipag-away rin siya na parang palengke. Diba? Sagutin mo. Anong nangyari?
Bakit nakaganon yung ICI? Bakit walang nakitang mastermind doon? Dapat ipaliwanag nyo. Wala kang mapaliwanag. So, ano na lang, palengke style na lang. Ako naiintindihan ko naman yung pinaglalaban ni Auntie Claire, syempre. Binigyan na natin ng katwiran. Naiintindihan kita, syempre. Trabaho mo yan eh. Kapag, syempre, pwede bang iba ang sabihin mo, yung hindi papabor sa pinaglilingkuran mo, di natanggalan ka ng trabaho. Kumbaga, syempre, ayan yung trabaho mo. Minsan, kahit ayaw mong sabihin ka, sabihin mo. Kahit ayaw mong punahin, pupunahin mo. Ganun yan eh. Trabaho mo yan eh. Sayang din income. Bisaya pa, sinanggihay na lang. Di ba? Kasi, itong babaeng ito, wala naman talaga ang utak ito eh. Project sa ilalim ng Administrasyong Duterte, nag-ingay daw ba sina Senator Marcos at mga kaalyado nila? May isinumite naman daw na accomplishment report ang ICI, kaya hindi masasabing wala itong Yung accomplishment report ninyo, ano lang yan? Sa tingin namin, Accomplishment report, madali lang naman gawin yan. Pwede ka naman magpa-print lang na kung saan dyan. Na-accomplish namin to. Ang gusto namin, makita namin ang lantaran ng investigasyon ng ICI. Taong bayan na mismo ang huhusga kung ano talaga yung nangyayari dyan sa loob. Hindi maglalabas lang kayo ng ebidensya na eto na yung natapos naming investigasyon dyan. Malay ba namin sa mga pinagagagawa nyo dyan? for the report lang yan para meron po kayong maipasang report. Pero kung iisipin natin ng malalim, ang tanong ng taong bayan, nagawan ba ng hustisya? Di ba? Gusto namin ng hustisya, yung may makulong. Na Para kasi ang investigasyon sa ICI ganito eh. Merong isang testigo. Nakita niya na pinaslang ni ganto si ganto. Ganyan. Tapos sabi niya, nakita ko na pinaslang ni ganto si ganto. Tapos tatanungin siya, o sige, kung alam mo talaga kung nakita mo, anong oras nangyayari yun? Hindi ko po alam. Paano niya pinaslang? Basta alam ko lang pinaslang niya yun. Nakita ko. Paano mo nakita? Hindi ko masyado naaninagan, madilim. Kumbaga hindi niya alam yun nangyayari. Diba? Tapos sasabihin niya, oo, sige na, solve na yung kaso. Kasi eto, sinasabi niya, nakita niya raw. Yun na yung basihan niyo, sinasabi niya. Diba yung sinasabi niya, gaya ng pinapakita mo, yung pinapakita mo ba ang kailangan maging basihan na, na-solve na? Hindi pa. Kailangan makita talaga yung tunay na nangyari. Mastermind? I-ano natin, ikukumpara Parang gulo ko natin. talaga Magkano magpaliwanag yung ninakaw at magkano yung perang nasa uli. Na isa uli. Kasi kung pagbabasihan natin yung mga report ninyo, na isa uli ba lahat? Kasi sa palagay ng taong bayan, parang wala eh. Di ba? Wala. Yung ine-expect namin na mastermind, hindi man lang ninyo inimbestigahan. ginawa. Pero hindi sinagot ng Malacanang kung Walang, alam mo, Auntie Claire Castro, yung ipinakita mo, walang silbi yan. Walang silbi yan kasi sulat lang yan, papel lang yan. Sulat lang yan. Madali lang i-print. Okay, sa totoo lang, papel lang yan eh. Ang dali-dali naman gumagawa ng accomplishment report na sulat ninyo, ganito po ang inimbestigahan namin, ganito po ang nasa uling pera, walang problema dyan. Kumbaga, mahilig sila sa mga ebidensya na salita-salita lang. Makinig kayo sa sinasabi namin, totoo sinasabi namin, maniwala na kayo kahit hindi nyo na kailangan makita. Ang tanong, paano ninyo mako-convince ang taong bayan na talagang naibalik lahat yung nakurap? Kasi sige nga, kung naibalik nyo lahat ng nakurap, bigyan nyo kami. Bigyan nyo nga kami ng tagi-1 milyon, bawat tao, bawat Pilipino. yang rin yung pera na yun eh. Diba? Nakakagalit yun eh. Malaking halaga yun eh. Umabot ng bilyon. Bilyon yun. Diba? Niloloko ninyo ang taong bayan? Nabigyan nyo ba yung sapat na hustisya yung taong bayan? Di ba wala? Wala. tulong ng Pangulo na ilabas ng Department of Justice o Office of the Ombudsman ang full Isa pa yung Department of Justice at itong Ombudsman eh. Hindi rin mapagkakatiwalaan eh. report ng komisyon. Nasa Ombudsman at DOJ na rin daw kung ihahayag nila kung naisama ba sa wala pang 1 taong pag-iimbestiga ng ICI ang mga flood control at infrastructure project within the last 10 years na obligadong imbestigahan sa ilalim ng executive order ni PBBM. Idadamay nyo pa yung Idadamay nyo pa yung Administrasyong Duterte. Kailangan kasama yun eh. Hindi kumpleto ang araw ni Auntie Claire kapag hindi kasama ang Duterte. Kailangan kasama yan. Di ba?
ang usapan dito, yung ipinagmayabang ni BBM na 5,500 flood control projects noong unang zona niya. Oo. Nagmamayabang Doon siya. kasi nagbaha ng matindi. Sa totoo lang, Auntie Claire, ha? Kaya yun talaga ang pinupuna ng taong bayan, doon nagbaha ng matindi. Nung panahon ni PRRD, hindi naman po kasi nagbaha ng matindi. Yung lagpas tao, hindi naging resort yung yung NCR. 'Di ba? Hindi naman naging resort. Eto naging resort. Hindi lang NCR, buong Pilipinas nagbaha. 'Di ba naging resort? May wave pa nga eh. Pero nung panahon ni PRRD, wala pong ganun. Kaya eto talaga yung pinuna. 'Di ba? Kasi sinabi, ito may 5,500 tayong floodgate. Tapos biglang bumagyo. Biglang nagbaha. Yun, bulilyaso. Nung panahon ni PRRD, lalakas din naman ang bagyo noon. Nagbabaha pero hindi naman ganito katindi. Kaya syempre, mapupuna to. Bakit sa panahon na to biglang ganyan? 'Di ba? Nagbaha ng matindi. At the end of the day, bumaha pa rin. Nung bumaha pa rin, napag-alaman nila na anong nangyari? Meron palang ghost projects. Ang dami palang korupsyon. Kasi finak-check na ng Panginoon eh. Kung hindi yun binaha, hindi malalaman natin na laganap na pala yung korupsyon. Kasi wala silang maipakita eh. We want result. Yes. We want results, Auntie Claire Castro. Result nila, peke. Kung talagang maganda po ang pagka-delete. Tingin namin kasi dyan, peke, kasi wala naman kaming alam eh. Hindi nyo naman pinapakita sa amin eh. Kaya syempre, magiging isip namin, peke. Pakita nyo para malaman namin na tumutugma talaga sa pinapakita nyo yung di ba? Ng flood control na mga ito, edi sana kapag umulan, hindi na nagbabaha. Oo. Buti ngayon kasi summer ngayon eh. Pagdating na naman ng Hunyo, Hulyo, Diyan natin mararamdaman yan. Kaya Agost. kasi nasabi ko masusubukan natin kung meron ng pagbabagong nangyari pagdating ng July. Kasi sa totoo lang, July, diyan nagbabahaan ng matindi. 2024, 2025, diyan nagbaha ng matindi. July yun pareho. Ngayon malalaman uli natin. September, baha na naman yan. Balikan nyo itong video na ito. Pustahan tayo. Babaha na naman yan. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Update Pinas News at syempre natunghayan natin ang boses at video na yan na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Donmar TV. Kaya mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.